Buenos días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, mga kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin muli ang tungkol sa legal terminology na interim release. Bagamat ito po ay pinag-usapan na natin ng mga nakaraang episodes, kung gusto nyong mas malawakan at mas mahabang talakayan tungkol dito, pwede nyo pong bisitahin yung episode na yun na ang titulo ay interim release. Mga 2 weeks ago na po yan. Muli nating pag-uusapan in a different aspect dahil may kaugnayan ito sa interview ng mga Filipino reporters kahapon sa lead counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Dahil natanong siya ng mga Filipino reporters kung ano ang possibility, ano ang tsansa na makakuha ng interim release ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa kasagutan na ibinigay ni Nicholas Kaufman, it appears na talagang very confident siya na makukuha nila ang interim release. Ang sabi niya kasi doon, the interim release is the right of the accused. Interim release is a right. Yun po ang pinagdidiinan ni Nicholas Kaufman. Alam niyo hindi na kailangan graduate ka ng Harvard School of Law o hindi mo na kailangan maging international lawyer for you to determine or to know what is this interim release? Is it a matter of right or is it a matter of discretion? Paliliwanag ko po sa inyo. Yan pong interim release ay nakabatay sa comply with at least 3 conditions yan eh. Kung ikaw ba, pag nagkaroon ng trial, ay it would be easy on the part of the court na talagang madali kang imbitahan. Mag-a-appear ka kagad sa korte. Hindi yung may hirapan ka pang hagilapin. Kung saan ka pa hahalugugin na bahay o bansa. No? So, therefore, dapat kapag binigay yan sa'yo, number 1 condition, that it would be easy on the part of the court na pag nag-issue ng summons, you will definitely appear in court during the trial. Pangalawa, hindi ka ba magiging hadlang sa mga testigo? Hindi ba magkakaroon ng pangamba sa damdamin at sa isipan ng mga testigo na kumbaga parang nagkakaroon ng banta sa buhay nila, nagkakaroon ng pananakot sa kanilang buhay. Kung kaya't there is a possibility na hindi sila mag-attend or makipag-cooperate sa International Criminal Court as a witness. Therefore, ang tsansa niyan, pag ganyan, nagiging banta ka sa buhay ng mga testigo, most likely aatras yan. So, pag nakita ng International Criminal Court judges na, hindi siya magiging banta no, sa buhay ng mga testigo, pwede kang bigyan ng interim release o makukumply mo yung second condition. So, ibig sabihin, appearance in court would be easy on your part na every time there will be summons, makakapag-appear ka. Pangalawa, you will not be a threat to the lives of the witnesses. So, okay na. Check number 2. At pangatlo, hindi mo hahadlangan yung investigasyon. Kumbaga, hindi ka magiging balakid. Hindi ka magiging obstruction to the investigation being conducted by the International Criminal Court. Pag na-comply mo yan, then hindi pa din naman bibigay yun. Then the judges will try to evaluate, try to assess, try to study the circumstances of the case, and then kasi that will fall within the discretion of the judges of the International Criminal Court as to whether or not ibibigay sa iyo yung interim release. So pag gano'n nagfo-fall sa discretion ng mga judges ng International Criminal Court, ang pagka-grant ng interim release, that is not a matter of right. That is only a matter of discretion. Lalong-lalo na if there
is or if there are strong evidence presented by the complainants in this case. So para yung comparable sa ating rules of court of the Philippines na yung pag-release, no, at pagbibigay ng pansamantalang kalayaan sa isang akusado na napipiit sa kulungan ay pwedeng mabigyan ng pansamantalang kalayaan o hindi pwedeng bigyan ng pansamantalang kalayaan sapagkat dalawa ang classification niyan. The right to bail or the right to temporary release is a matter of right and a matter of discretion. Dito sa atin, kapag ikaw ay naakusahan at napagbintangan ng isang krimen at ito ay naisampa sa lower court o doon sa Metropolitan Trial Court at nagkaroon na ng paglilitis, lumabas na ang warrant of arrest, ang iyo pong karapatan na magkaroon ng temporary liberty ay matter of right. Karapatan mo yan. That is a right. Ibig sabihin, before and after the conviction with the Metropolitan Trial Court or MTC, the right to bail or the right to temporary release is a matter of right. So pag nag-file ka ng motion sa korte, hindi makakatanggi ang korte na ibigay sa iyo ang iyong release paper temporarily or yung right to bail mag-grant. Sapagat it is a matter of right. But if your case falls within the jurisdiction of the regional trial court, you have a right to bail before conviction. But after conviction, tapos nag-file ka ng appeal, that is no longer a matter of right, but a matter of discretion. No? Discretion yan ng mga judges kung ibibigyan ka ng temporary release or bail while the case is pending. So, ganun din po sa International Criminal Court, no? Discretion 'yan ng mga judges ng International Criminal Court sapagkat ikaw ay naharap sa mga krimen na itinuturing na seryoso or malulubhang krimen katulad ng crimes against humanity or kaya war crimes at genocide or krimen ng agresyon. Kapag yung mga uring krimen na yan ang nakumit mo, mga international crimes yan, matter of discretion yan on the part of the judges unless you will be able to overcome the evidence presented by the complainants na mahina. But if the evidence of guilt is very strong, may hirapan ka na makakuha ng interim release. Kaya kasi hodang 20, 10, 15, 30 ang ebidensyang naipresentay lamang pero kung ito ay malalakas naman, despite the fact that the allegations there are 30,000 victims ng extrajudicial killings. So, mahihirapang makakuha ng interim release. Kasi parang dito sa Pilipinas, no, if the offense charged against the accused o yung krimen na nakomit ng isang akusado is punishable by life imprisonment or reclusion perpetua or death, the right to bail is a matter of discretion. Ngayon, kung nakapag-file ka ng petition for bail for an offense punishable by life or reclusion perpetua or death, tapos napatunayan mo na ang hina-hina naman pala ng ebidensya, ayun, pwede kang bigyan ng temporary liberty, but that is still subject to the discretion of the judge handling your case. In the case of Rodrigo Roa Duterte na i-file ang complaint dyan sa International Criminal Court, and the complaint involves the commission of international crimes like crimes against humanity or yung extrajudicial killings, and the complaint or complaints are supported by strong evidence. And even if you will be able to comply with the conditions provided by the International Court, that petition for interim release is still subject
to the broad discretion of the judges of the International Criminal Court. So, hindi ka pwedeng magpakakampante na sasabihin mo that it is a right. It is not a matter of right. It is a matter of discretion. Hindi absolute right ang interim release. Remember, serious crimes ang kinakaharap mo. Dapat mapatunayan mo na mahina ang ebidensya ng mga nagre-reklamo. Otherwise, the judges will maintain yung kanilang decision na walang interim release dito sa International Criminal Court. Although there are some instances, nabanggit ko na din to sa aking previous vlog, sa mga previous episodes, na may mga instances na nakapag-grant ang International Criminal Court ng interim release. But yung nabasa kong interim release ay tungkol sa isang abogado. Basahin nyo din sa previous episodes ko, no? Pakinggan nyo sa previous episodes ko. Yung mga interim release na nai-grant ang International Criminal Court ay doon sa isang abogado ng isang dating kasalukuyang presidente ng Africa na kung saan nakagawa ng hindi magandang aksyon yung abogado, nanakot ng mga testigo, no? Nagkabayaran ng mga testigo. So, nag-file siya ng interim release. Inaresto ng ICC. Nakakulong, pero nag-file siya ng interim release. So, hindi malakas yung ebidensya. Tapos pangalawa, hindi naman siya yung principal, no, na akusado doon sa serious crime. So, napalaya siya. Pero yung presidente ay nakulong, hindi nakakuha ng interim release until such time na ma-acquit siya. So, in this case, kay former President Duterte, so ako personally, based on my own legal understanding, the interim release will not be granted by the judges of the International Criminal Court. And I would repeat, interim release is a matter of discretion. It is not a right. It is not an absolute right when it comes to the rules of the International Criminal Court. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.